Handa raw magpa-aresto at magpakulong si Senator Rodante Marcoleta pero kinukwestiyon pa rin niya kung bakit siyang pinupuntiriyang kasuhan ng ombudsman. Live mula sa Taguig nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, posibleng non-bailable ang kasong plunder. Talaga bang payag na magpakulong si Senator Marcoleta? Jiggy, handa raw magpa-aresto si Senator Rodante Marcoleta kung totoo na may ninakaw siya tulad umano ng dating lider ng Kamara. Dagdag pa ng senador, handa siyang magpa-aresto kung ito raw ang magiging kapalit ng kanyang paninindigan at pagsisiwalat sa umano'y katiwalian. Sinabi ni Marcoleta sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi sa EDSA People Power Monument. Giit niya, wala siyang ginawang mali at ang 75 million pesos na campaign donations ay kontribusyon ng mga kaibigan niya gamit ang sarili nilang pera. Nakatakdang sampahan ang kasong plunder si Marcoleta dahil sa hindi niya pagdeklara ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 midterm elections. Nanindigan si Marcoleta na walang sapat na basihan ang mga aligasyon laban sa kanya para makitaan ito ng element ng plunder o pandarambong. Narito ang pahayag ni Marcoleta. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Jiggy, kinwestiyon din ni Marcoleta kung bakit siya ang pinuporterya ng ombudsman samantalang may iba pa raw na personalidad na dapat managot. Tulad ng paulit-ulit niyang iginigiit, pamumulitika lang daw ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Bahagi umano ito ng mas malawak na pagkilos laban sa mga kritiko ng administrasyon at sa mga nagsusulong ng investigasyon sa flood control scandal. Jiggy. At Camille, kailan daw isasampang kaso laban kay Senator Marcoleta? Jiggy, ayon sa Office of the Ombudsman, on track pa rin ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Marcoleta ngayong linggo. Pero sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi sila ang magsisilbi ng warrant of arrest laban kay Marcoleta. Ang trabaho lang daw nila ay ang mag-imbestiga at magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Assistant Ombudsman Clavano. Hindi naman kami ang mag-aaresto nun. It is our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na ho namin jurisdiction ho yan. Seems to be on track. At Camille, may payag na ba si Congressman Romualdez sa mga pasaring ni Senator Marcoleta? Jiggy, muling iginiit ng abogado ni late First District Representative Martin Romualdez na walang ugnayan ang dating House Speaker sa maanumalyang flood control project. Sagot yan sa sinabi ni Marcoleta na ang dating liderato ng Kamara ang may malaking impluensya sa pag-aproba at pagpapatupad ng mga proyekto. Dagdag pa ng abogado ni Romualdez, walang kasalukuyan o dating opisyal ng DPWH ang nagdawit sa kanyang kliyente sa anomalya. Wala rin daw testimonya o ebidensya na direktang nag-uugnay kay Romualdez sa mga irregularidad. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Elaine Atienza. Representative Romualdez is being portrayed as the convenient excuse and political scapegoat despite the absence of evidence linking him to the alleged anomalous projects. At the end of the day, justice demands only one standard. Sa paghahanap ng hustisya,
hindi pwedeng mauna ang akusasyon bago ang ebidensya. Sa batas, ang ebidensya ang nagtuturo kung sino ang mananagot. Pero Camille, sa payag ng Ombudsman, tila ba sinasabi nila na kapag naging state witness si dating DPWH Secretary Bunoan, ito yung talaga maraming sisiwalat tungkol kay Romualdez. Tama ba, Camille? Jiggy, yan nga yung unang sinabi ng Office of the Ombudsman ang naging dahilan kaya gusto nila na gawing ang state witness itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil nga yung kanyang testimonya ay malawak at siya raw ang may malawak na kaalaman dahil nga dito sa mga paratang ng mga illegal budget insertions at umano'y kickback scheme na kung saan nga idinadawit itong dating House Speaker na si Martin Romualdez. Jiggy. At anong masasabi ng Ombudsman sa pahayag ng kampo ni Romualdez? Jiggy, hindi na ikinagulat yan ng Office of the Ombudsman. Inaasahan na raw nila na political persecution ang gagawing dahilan ng mga iniimbestigahan sa katiwalian. Pero sinusundan lang daw nila ang mga ebidensya sa pagsasampa ng kaso. At kaugnay nga niyan, sinabi ni Assistant Ombudsman Clavano na hinihintay na lang nila na mapirmahan itong affidavit ng 8 nagpakilalang dating bagman umano ni Zaldico. Gagamitin daw ito sa pagsasampa ng kaso laban kay Zaldico at Congressman Romualdez. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte, live mula sa Taguig. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.